The United States, Japan, Australia and the Philippines held a maritime exercise in the South China Sea. The drills are aimed at supporting a free and open Indo-Pacific against the backdrop of China's growing assertiveness in the region. Sa makasaysayang pagkakataon, ang Pilipinas, United States of America, Japan at Australia ay nagsanib puwersa dahil sa tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Ang BRP Gregorio del Pilar na may AW-109 helicopter, BRP Antonio Luna na may AW-159 Wildcat ASW helicopter at BRP Valentin Diaz ng Philippine Navy, ang US Navy USS Mobile at P-8A Poseidon, ang Royal Australian Navy's HMAS Warramunga at Royal Australian Air Force P-8A Poseidon Maritime Patrol Aircraft, kasama na rin ang Japan Maritime Self-Defense Forces JS Akebono ay nagkaisa para sa isa sa pinakamalaking pagsasanib puwersa sa West Philippine Sea ngayong taon. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Siya nga pala mga kaibigan, kung nais nyo mag-donate sa ating channel, ay hinihikayat kita na sumali sa ating membership club na kung saan mabe-benefit ka sa mga private chats, badges, gayon din makakatanggap ka ng ating free ebook na Steps to Christ. Ito ang isa sa mga pinakasikat na anti-stress na libro sa buong mundo ngayon. Salamat kaibigan sa inyong pagsuporta sa pag-join sa ating membership. At balik tayo sa ating topiko. Pinagtitibay ang pagkakaisa laban sa pag-aangkin sa South China Sea. Ito ang pagsasanib puwersa ng Pilipinas, United States of America, Japan at Australia. Nitong nakaraang araw, nagtipon ang apat upang magsagawa ng isang malawakang pagsasanay sa dagat sa Timog China. Layunin ng pagsasanay na suportahan ang malayang bukas na Indo-Pacific sa kabila ng madaming pag-aangkin ng China sa rehiyon. Ang pagsasanay ay naglalaman ng iba't ibang aktibidad tulad ng pagsasanay sa digmaang pandagat, pagpapalitan ng impormasyon at iba pang mga kasanayan sa ilalim ng tubig sa Exclusive Economic Zone ng Maynila. Ayon sa pahayag ng apat na mga kasosyo sa seguridad, ang mga pagsasanay ay naglalayong patatagin ang ugnayang militar ng mga bansa nang hindi binabanggit ang Beijing. Sa kabila ng pahayag ng pagsasanay, hindi naman pinalampas ng China ang pagkilos ng apat na bansa. Sila rin daw ay nagpapatrolya sa hangin at sa dagat sa mga pinag-aawayang tubig. Ang patuloy na pagtutol ng China sa anumang gawain sa lugar ay nagpapakita ng patuloy na tensyon sa rehiyon. Isa sa mga pangunahing isyu sa rehiyon ay ang pag-aangkin ng China ng halos 90% ng South China Sea. Sinasabay nito ang pag-aangkin ng Pilipinas, Brunei, Malaysia, Taiwan at Vietnam sa mga bahagi ng nasabing dagat. Ang mga pagtutol at pag-angkin ay nagdudulot ng paulit-ulit na alitan at tensyon sa lugar. Kasabay ng pagsasanay, kamakailan din ay nagkaroon ng pagtatagpo ng mga sasakyang pandagat ng Pilipinas at ng Chinese Coast Guard malapit sa Spratly Islands. Ipinunto ng Pilipinas na ito ay pang-aabuso sa kanilang mga mangisda. Samantalang sinabi ng China na ito ay tugon lamang sa illegal na gawain ng Pilipinas. Sa kabila ng lahat ng ito, ang mga bansang Australia, UK at United States ay nagpaplano na makipag-ugnayan upang palakasin ang kanilang seguridad sa rehiyon. Inaasahan na ang mga pag-uusap sa pagpapalawak ng kanilang mga kasunduan ay magiging bahagi ng mga pagpupulong sa hinaharap. Sa panahon ito ng mga kaganapan, mahalaga ang pagkakaisa ng mga bansa sa rehiyon upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan. Sa Isaiah 40 verse 29, siya'y nagbibigay ng lakas sa mahina at ang walang kapangyarihan ay pinanagana niya sa kalakasan. Kaibigan, kung tayo man ay mahina, lumapit lamang tayo sa ating Panginoong Jesucristo at tayo ay palalakasin niya. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo dahil kayo po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na nagbibigay sa amin ng kalakasan sa panahon ng aming pong kahinaan. Panginoon, tulungan po kami na magkaroon ng lakas ng loob na harapin ang kinabukasan dahil naniniwala kami na ang aming panahon
ay delikado na at ang aming panahon ay hindi na po ligtas, kaya tulungan kami Panginoon at bigyan ng kapayapaan at tunay na kagalakan na masusupungan lamang po namin sa aming Panginoong Jesucristo. Purihin ka o aming Panginoong Diyos at salamat sa pakikinig ng aming panalangin at patawan po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkasala sa pagkatatuloy sa mathiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.